Kanina, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, araw ng Biyernes ay mayroon kaming pag-aaral ng fiqh, no? Fiqh at tahara, detalyadong pag-aaral ng fiqh at tahara mula sa Kitabul Fiqh, na kung saan ay kasama ang mga estudyante ng Al-Hamra Islamic Center dito sa Jeddah, Saudi Arabia. At alhamdulillah, for how many years rather, ay natakil na namin ang Kitabut Tahara, at kami ngayon ay continuation, no, ng tatalakay ng detalyado sa usapin ng pagpuna sa khuf. Kaya naman nagkaroon ng issue kanina tungkol sa isa sa mga kondisyon na binanggit ng ating mga fuqaha, ng ating mga ulama, hinggil sa validation, no? Validation ng pagpuna sa khuf. Ang khuf, ibig sabihin leather socks o kaya pagpuna sa medyas o anumang katulad nito. At yun nga, nagkaroon ng kuro-kuro, nagbanggit ng mga detalyadong senaryo, nagkaroon ng sharing, ika nga ng knowledge hinggil sa issue na yun. Na kung kaya, gusto kong linawin ng husto, ng detalyado, yung specifically yung tinatawag na nabanggit kaninang issue. Okay, kasi nga, nabanggit kasi sa usaping pagpunas kasi ng khuf, mga kapatid, ng khuf, yung isang leather socks, nabanggit ng mga scholar na kabilang sa mga kondisyon nito upang maging valid ang pagpunas ay kinakailangan sa isang magpupunas ay nasa kalagayan ng tahara o tahir siya sa pamamagitan ng tubig at hindi ng tayammum. Okay? Now, dahil dito, mayroong sitwasyon at senaryo na binanggit ko kanina sa harapan ng mga mag-aaral, no, sa mga kapatid natin, particularly sa mga balik Islam at iba pa. Mayroong dalawang sitwasyon hinggil sa kondisyon na ito. Okay? Saan sa mga sitwasyon at saan sa mga sitwasyon na ito ang applicable sa nasabing kondisyon. So, narito yung senaryo. Una, nagsagawa siya ng wudu at sinuot ang medyas. So, come with me, okay? Ibig sabihin ay yan nyo po. Kung para mag-gets po ninyo, dahan-dahan nating kumbaga babanggitin yung senaryo. So, kunyari ikaw yun, no? Nagsagawa ka ng wudu at sinuot mo ang medyas. Kasi yung kabilang sa kondisyon na kailangan para maging valid ang pagpunas ay kailangan magsagawa ka muna ng wudu bago mo isuot. Okay, yun ang ginawa mo. Pagkatapos na invalid ang wudu, ibig sabihin after a few hours, na invalid ang wudu, nabatal ang tinatawag na wudu mo. Okay? Dahil sa utot siguro o naman na nakakasawalang bisa ng wudu. And since na walang available na tubig, ikaw ay nagtayammum, di ba? Pagkatapos ay na-invalid ulit ang iyong tahara dahil sa halimbawa nakautot ka. Okay? Sa pagkakataong ito, available na ang tubig. So ngayon, valid pa ba sa kanya na punasan ng medyas since na siya ay mula sa tayammum bago ang pagpunas? Yan ang unang senaryo. Pangalawang senaryo, nagtayammum siya dahil hindi available ang tubig at sinuot mo ang medyas. Okay, o sinuot niya ang medyas. Tapos, na-invalid ang kanyang tahara dahil sa halimbawa umutot. So, available na ulit ang tubig sa pagkakataon na ito. Okay? Ngayon, valid pa ba na punasan ng medyas sa ganitong kalagayan? So, dito sa dalawang senaryo na ito, anong applicable? Diba? Sa senaryo na ito, yung condition na nabanggit natin kanina ng mga ulama. Okay, ito yung tatalakay natin at gusto kong linawin mga kapatid. Kasi bilang, siyempre ako, aminin ko bilang tao, minsan nagkakamali tayo ng sagot. Hanggang sa mapagtanto natin ay mali pala yun. At ngayon, babawiin ko na. Yung pagkakamali na yun, yung kasagutan na yan mga kapatid, dahil nung napagtanto ko, niresearch ko yun sa mga Kitabul Fiqh. At narito yung tinatawag na sabi natin detalyadong pagpapaliwanag. So, hang on. Okay. Tapos, keep listening attentively upang sa ganun ay masubabayan niyo mga kapatid. Okay? So, yung tanong na ito ay kabilang sa mga maselang detalye ng ahkamul mas al-khuffain. Ibig sabihin yung mga hatol sa pagpunas sa dalawang khuf. Ibig sabihin sa leather socks. Okay?
At ang sagot ay walang duda nakabatay sa kondisyon na binanggit ng mga fuqaha, yung nga binanggit natin kanina, na ang khuf o medyas ay naisusuot matapos makamit ang ganap na tahara sa pamamagitan ng tubig o taharatu ma'iyah, hindi sa pamamagitan lamang ng tayammum. So, batayan dito sa prinsipyo na itong hadith ni Al-Mughira bin Shu'bah radhiyallahu an na sinabi ni Propeta sa kanya, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini, sa Sahih Bukhari sa Sahih Muslim, hayaan mo sila, ibig sabihin wag mong tanggalin, o Al-Mughira bin Shu'bah, yung dalawang medyas ko na ito, wag mong tanggalin, hayaan mo ang mga ito sapagkat isinuot ko yung mga ito habang ako ay nasa kalagayan ng kadalisayan, unang tahara. So ang tinutukoy na tahara dito ayon sa karamihan ng mga fuqaha, mga kapatid, ay ang tahara sa pamamagitan ng tubig sapagkat ito ang original na paglilinis. Di ba? Original na tinatawag na paglilinis. Sa unang sitwasyon na binanggit ng kanina, yung senaryo, nagwudu ka gamit ang tubig, isinuot ang medyas habang may wudu, nawala ang wudu, walang tubig kaya nagtayammum, nawala ulit ang tahara, halimbawa umutot, nagkaroon na ng tubig, magwudu muli. So ang hatol, pinahihintulutan pa rin ang pagpunas sa medyas. Kasi yung nabanggit ko kanina sa aming pag-aaral ay hindi pinahintulutan ang pagpunas sa medyas kasi nga ay bago pa magpunas siya ng medyas, nasa kalagayan siya ng tahara sa pamamagitan ng tayammum. Hindi ko naisip na yung original bago nagtayammum ay naisuot na ang medyas sa pamamagitan ng tahara ng tubig. Okay? So dito, babawiin ko na. So ang tama is pinahihintulutan pa rin ang pagpunas sa medyas. Bakit? Dahil ang mahalagang kondisyon ay natupad na noon pa. Ano yon? Isinuot niya ang medyas matapos ang ganap na wudu gamit ang tubig, no? So ang pagsasagawan niya ng tayammum, pagkatapos ito ay hindi nag-aalis sa katotohanang na isuot niya ang medyas sa isang wastong tahara na may tubig, di ba? Kaya kapag dumating ang tubig at nais siyang magwudu muli, maaari niyang hugasan ng mukha, kamay at iba pa at punasan lamang ang medyas sa halip na hugasan ng paa. Ito ang opinion kasi ng karamihan ng mga fuqaha. Kaya nakita ko yung comment ni Imam Ibn Qudamah rahimahullah sa kitab na Al-Mughni, no, na kung saan ay book 1 page 174, na sabi na idha labisa al-khuffu ala taharatin bil ma'in thumma tayammama ba'da al-hadath la faqad al-ma li fuqd al-ma lam yubtil, no? Lam yubdil hukm al-khuf. Ibig sabihin, kapag nagsuot siya ng khuf sa ibabaw ng tahara, nagamit ang tubig, pagkatapos ay nagtayammum, dahil walang ang tubig, hindi nawawala ang hatol ng khuf. Ibig sabihin, hindi nawawala ang hatol ng khuf, ay valid pa rin sa kanya na punasan ng khuf. Okay? So, ikalawang sitwasyon, iba. Kasi yung sa ikalawang senaryo, walang tubig, nagtayammum, isinuot ang medyas, pagkatapos na wala ang tahara, nagkaroon ng tubig ulit, nais magwudu at punasan ng medyas. Dito, ang hatol dito iba. Hindi pinahihintulutan ang pagpunas sa medyas. Bakit? Sapagkat noong isinuot niya ang medyas, wala siyang wudu gamit ang tubig. Ang mayroon lamang siya ay tayammum. Okay? So, sa makatuwid, hindi natupad ang kondisyon ng labsuhuma ala taharati bilma. Ibig sabihin yung pagsuot sa mga ito habang nasa tahara sa pamamagitan ng tubig. So dahil dito, kapag nagkaroon ng tubig, kailangan niyang tanggalin ng medyas, magsagawa ng ganap na wudu kasama ang paghuhugas ng mga paa. Pagkatapos lamang nito, maaari siyang magsuot muli ng medyas at magsimula ang panibagong panahon ng mash. Okay? So may mga dalil ng mga fuqaha hinggil dito. Sinabi ni Imam Nawawi rahimahullah sa Al-Majmu', no, law labisa al-khuffa ala tayammumi lam yajuz al-mash alayhi bila khilafin 'inda ashabina. Kung isinuot niya ang khuf habang nasa tayammum lamang, hindi pinahihintulutan ang pagpunas dito. Walang pagkakaiba ng opinion dito sa aming mga kasamahan, sa mga Shafi'i scholars, no. Sinabi ni Ibn Qudamah rahimahullah, wala yajuzul mashu idha labisahuma ala tayammumi lianna tayammuma taharatun daruratun la turfa'ul hadath. Ibig sabihin, la turfa'ul hadath. Hindi pinahintulutan ang mash kung isinuot niya ang mga ito sa ibabaw ng tayammum sapagkat ang tayammum ay isang pansamantalang tahara ng pangangailangan, emergency kumbaga, at hindi ganap na nag-aalis ng hadath. Okay? So, yun mga kapatid. So, bilang
buod, no? So nagwudu muna gamit ang tubig, saka nagsuot ng medyas, pagkatapos ay nagtayammum dahil sa walang tubig. So ang hatol dito maaaring magpatuloy sa mas kapag bumalik ang tubig. Nagtayammum muna at saka nagsuot ng medyas, so hindi maaaring magmas kabilang kailangan hugasan ang paa, no, kapag nagkaroon ng tubig. So tandaan, meron tayong basic principles dito na ang dapat tandaan dito na dapat isaalang-alang, al-ibratu bihalil labsi la bihalil mas. Ang batayan o ang isinaalang-alang ay ang kalagayan sa oras ng pagsuot ng khuf, hindi ang kalagayan sa oras ng pagpunas. Okay? So kaya ang tanong na dapat laging sasagutin ay, naisuot ba ang medyas matapos ang ganap na tahara gamit ang tubig? Kung oo, maaring magmas. Kung hindi maaring magmas. Sabihin magpunas. Linaw? So Allah alam sawab mga kapatid, naway inshallah nagkaroon kayo ng maliwanag na kaalaman hinggil sa issue na ito. Sa napakadetalyado talaga ng fiqh mga kapatid, no? At of course bilang tao, bilang nagtuturo at bilang nag-aaral, ay nagkakamali tayo ng opinion. Pero at the end of the day, kapag na-realize natin na mali yung ating tinatawag na opinion, ay pwede natin bawiin yun. Okay? At kailangan ituwid natin ito mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kasi even the scholars, ika nga Imam Ahmad ibn Hanbal, maging si Imam Shafi'i, ay binabago, Imam Abu Hanifa, ibang si Imam Malik, ay binabago nila yung kanilang tinatawag na unang opinion at tinama nila sa pangalawang opinion. Okay? So sino ba tayo kung ikukumpara mo sa mga fuqaha at mga ulama, di ba? So Allahu a'lam bisawab. Hopefully ay meron tayong tutunan. So nakabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.